Nako, laglagan na dahil sa pagpapakulong yata dito kay Senator Dante Marcoleta, no? Sabi niya natin, isang malaking pagkakamali ang ginawa ng administrasyong ito sa pagpapakulong kay Senator Dante Marcoleta dahil sa kagustuhan nilang pigilan ang dalawang sitwasyon. Una, ang flood control issue na huwag matuklasan. Pangalawa, ang impeachment na wag makadalo, no? Na timing doon sa ginawang impeachment trial kagahapon. Pero nabigo sila dahil mismong si Jesus Cordero na sinasabi nilang bumaliktad, ngayon, para tila yata umaalis sa kanila, parang sumasang-ayon na doon sa sinasabing 16 votes ang kailangan. Di ba ang naratibo, alam naman natin, gusto nila pababain ang boto na ma-impeach dapat si Sara. Ang pinaka-importante kasi sa kanila, dalawa ma-impeach si Sara at number one, wag matuklasan ang flood control issue. Yan ang kanilang naratibo. Bakit? Hindi naman nila sinasabi na ayaw namin matuklasan ng flood control. Actually, kami nga nagsimula Walang ganon. Di ba? Hindi nila sasabihin yan. Sabi niya wala namang umamin Pero sa kanilang gawa, sa kanilang sitwasyon, at nakikita naman natin, dahil pa na umamin sila. Di ba? Ang dami ng patandaan. Ibinigay na sa atin lahat ng patandaan, lahat ng senyales, lahat na talagang sila ay kumakampi dyan sa flood control issue. Yung mga pinklawan niya, sabi natin, talagang alam nila ang katotohanan. Alam nila, ginagawa lang nila yan para may kakampi sila. Parang nga sabi nila, nakaganti rin kami kay Marcoleta, napasaran nyo kasi yung istasyon. O ngayon, gaganti kami. Lahat ng magagayat kay Marcoleta, kakampihan namin. Kahit yung alam nila, kayong mga sinisisi sa flood control, kakampi tayo para kalabanin si Marcoleta. Yan ang gusto nila. Isang bagay na talagang kademonyo ang ginagawa. Biruin mo kakampihan mo yung mga nagtatakip sa flood control issue para lang gantihan at makaganti ka dahil napasara ang istasyon mo at galit na galit ka kay Senator Marcoleta. Napakawalang niya mo. Isinakripisyo mo ang isang tao na galit ka para sa taong bayan na napakarami. Ang dami mo sinakripisyo. Okay lang magalit ako kay Marcoleta kasi napasara yung istasyon. Gaganti kami, kaya hahanap kami ng mga kakampi. At yung hahanapin namin kakampi, yung mga sangkot sa flood control issue, yung mga nagtatakip sa flood control issue, yun ang hahanapin namin kakampi. Yun po ang kanilang gustong palabasin dito. Ngayon, may mga naawa. Yan, di natin alam, katulad ni Jesus Cordero, baka isa sa mga opisyal na alam nila na sabi, kailangan pababa. Kaya nga kinulong nila si Marcoleta, minadali ipakulong. Etong impeachment trial, dahil para sa boto, hindi makaboto. Pero subalit, 16 ang kailangan. Ngayon, Jesus Cordero, baka magalit sa'yo, baka ipakulong ka. Baka magalit sa'yo ang itaas. Bakit? Dahil sinabi mo 16 ang kailangan pa. Kasi gusto nila labagin yun Gusto nila gawin 14 lang para ma-impeach si Sara. Hindi. 16 ang kailangan. So, sa madaling seta, kahit nakakulong pala sila Marcoleta at Jinggoy, ibig sabihin, kahit may makulong pang iba, 16 talaga ang kailangan. Ibig sabihin, checkmate dito, ang itaas. Checkmate ngayon sila dito sa ginawa ni Jesus Cordero. At hindi lang yan. At napakarami pa. At makipapansin mo, pakiramdaman nyo, marami po kahit yung pulis na humuli kay Marcoleta, hindi humuli. Na sumuko si Marcoleta at nahuli siya. Di ba dyan? Nakita mo yung mga salita, magaan. Hindi katulad dati. Si John Vic, napansin nyo, parang garalgal yung boses niya. Para napapansin ko, John Vic, alam namin may puso ka. Alam namin 2 years na lang. Alam namin loyalista ka, sabi mo yan. Pero John Vic, sabi mo nga, naniniwala kami maayos ang puso mo. Kayong mga Rimulya, sana makarating sa iyo itong mensaheng ito. Alam namin maayos ang puso mo. Hindi ka dati kahit kay Bato, 'di ba, sabi nila ang puna nila kay John Vic si Bato nandoon na hindi pa hinuli. 'Di ba, sabi niya pagpunta niya doon sa Senate, naalala niyo yung kaguluhan, sabi ni John Vic, hindi ko aarestuhin si Bato. Hindi namin aarestuhin. Kahit alam nila may arrest warrant daw, sabi, hindi aarestuhin. Yung nagkagulo sa Senate. Pangalawa, yung naratibo nila, pumunta daw si John Vic pumunta daw si Sara Duterte kay Madriaga kinausap. Yun ang pinapalabas ng mga vlogger. Subalit nagsalita si John Vic, hindi si Madriaga ang pinunta ni Sara, kundi si Tebes. Kita niyan. At napakarami pang iba. Kahit si Remulla kinasuhan si Martin, 'di ba? At ngayon yung mga crocs na dapat panagutin yung iba, hindi iipis yata si Remulla. No, bakit? Sino may kakayahan na mag-utos na para i-impeach si Remulla? Di si Tamba lang. Kung kakalabanin mo si Tamba. No? Kung hindi ito isang palabas lang, pwede niya talagang nangyayari na to. Ibig sabihin, may nangyayaring traiduran, laglagan na. No? At ngayon, nahuli si Senator Dante Marcoleta
Sa tingin ko lang ha, tsorya ko lang to, huwag niyong asahan. Pero, batay sa aking kaalaman at sa aking mga impormasyon na nakalap, sa tingin ko, nakokonsensya na. Naawa sila sa ginawa kay Dante Marcoleta at may possible na malaglaga na. Possible isang araw, and the big one, magaganap, may ando doon lahat. Di ba? Ako naniniwala ko, pero sana nakikiusap ako, dagdagan natin ang pakiusap kay John Vic. John Vic, alam mo, may puso ka. Alam namin, Rimulya, may puso ka. Yung mga Rimulya, alam namin. Kay John Vic na muna. John Vic, alam namin may puso ka. No? Ang gusto namin, sana magising ka. Hindi naman si Sara kakampihan mo eh. Wala nun. Wag kung si Sara, kung si Sara, alam mo, naglustay. May ebidensya kayo, wag mong kampihan. Hindi ko nire-recommend ang kampihan mo kung sino man. Sana taong bayan ang kampihan mo. At sana, si Senator Dante Marcoleta, ipagtanggol mo. Bakit? Alam ninyo, walang kasalanan si Senator Dante Marcoleta. Alam nyo yan, John Vic. Kaya ba ng konsensya mo? Ako napapansin ko sa mata ni John Vic, sa pananalita niya. Sabi niya, si Senator Marcoleta masyado na matanda, 72. Naramdaman ko yung puso mo, John Vic, dyan. Salamat sa'yo. Na alam mo, kasi sa iba niyan eh, kung kay Torre yan eh. Ay, wala, pwede. Pinagpalit mo ang pananampalataya mo. Diyan, sa leader, at dyan sa ano mo. Yan, si Torre. Yeah? Iwi na lang mo. Kinalimutan mo ang Diyos para dyan sa amo mo na 6 years lang. Pinagpalit mo sa temporary, sa permanent na bagay. Walang pinagkaiba doon kay Isaw, pati kay Jacob. Ipinagpalit ni Isaw, ni Jacob, Isaw, ang isang pinggang plato, ang pagkapanganay niya. Kasi nung araw sa Bible, mahalaga ang pagkapanganay. Mahalaga ang pagkapanganay. Ipinagpalit niya sa isang pinggang pagkain. Ganon. Pinagpalit niya sa pansamantala kaysa doon sa mamanahin niyang permanent. Di ho ba? Ayan ang permanent nung araw eh. Di ba? Ang pamana ng Diyos sa kanya. Ikaw magmamana. Kaya ang nabasbasan sino? Sino nabasbasan ni Isaac? Si Jacob ang nabasbasan niya. Di ba? Sana John Vic, matulad ka rin sa mga nagkaraang kasaysayan ng mundo na kung saan, John Vic, hindi ka babaliktad. Hindi ka magalaglag, bumaliktad ka. Alam mo naman, John Vic, ang puso ng Senator Marcoleta. Alam mo, walang kasalanan si Senator Marcoleta, John Vic. Di ba? Alam namin yan na alam mo yan. Kahit sa tono ng pananalita niya. At ilang mga, tansya ko hindi lang si John Vic ang nakikita ko na nakakapansin sa ganito. Nagtitiis lang sila. Oo, alam nila totoo. Sana matibag. Ikaw din. Di ba? Alam namin, may may puso ka. Hindi kami naniniwala wala kayong puso. Nakikiusap taong bayan sa inyo. Di ba? Alamin nyo ang totoo. Huwag kayo sa temporary lang. Mga 2 years lang, 6 years lang na mayor. Doon kayo sa permanent kung saan taong bayan ang permanent. Ang politiko mawala man yan. Malusaw man niya, mawala ang termino. Nandiyan pa rin ang taong bayan. Yun ang permanent na paglilingkuran nyo. Sana po, mawala man kayo sa posisyon. Pagdaan nyo sa kalsada, sasaluduhan kayo ng tao. Sir, salamat sa ginawa mo. Sir John Vic, salamat sa ginawa mo sa Pilipinas. Sasaluduhan kayo. Hindi yun nagtatago. Natatakot. Ako sa tingin ko yung mastermind sa tingin ko takot na ang mastermind ngayon. Oo, takot na. Sabi niya ng iba eh. Natatakot niya yata basta natatakot siya. 'Di ba? Natatakot na baka ayaw nang magpakita yata eh. Hindi mo na lalabas eh. Tamaan na kung tama ako sino yung mastermind. Dito lang. Kasi lahat ng ito, sabi ni Cayetano, maleta gumagalaw na eh. Oh, lahat ng ito na nangyayari ngayon, mastermind na may kagagawan. Sabihin ko sa inyo, pera natin, taong bayan, ginigisa tayo sa pamamagitan ng pagpapakulong sa lahat na nagsasalita. Ginagamit na niya lahat ng kanyang kakayahan, ang ahensya, ang mga makapangyarihan, ang mga gobyerno, ang gobyernong ito, ang perang pinaghirapan ng taong bayan, ginagamit na nila na ipanggisa sa atin. Kumbaga, yung mantika natin, ginisa tayo sa sarili natin mantika. Pera natin ginagamit ngayon para tayo i-persecute, takutin, ipakulong, mga sasalita. Katulad ni Senator Marcoleta, sample, isang bagay ng pagkakamali ng ginawa ng mga to. Tandaan niyo yan. Di ba? Isang malaking pagkakamali ang ginawa nyo. Tandaan nyo yan, lalabas ang katwiran.
Katwiran lalabas. Oo. Kita nyo naman, napakalinaw po. Ito, katulad ito, may mga vlogger, at hindi ko alam kung ito na-joke lang. Pero tinignan ko ang kanyang vlog. Puro BBM siya. Pero sabi niya, I withdraw my support for BBM. Nag-withdraw siya ng support. Ito ay viral din. Nagbabalit. May mga nakikita rin ako mga BBM supporter. Nag-withdraw na. Ayaw ko na. May mga ilan nag-aaway-away na. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw kong i-connect sa nangyayari ngayon. Pero, dahil siguro, sa mga nakikita ng taong bayan na nakakarami, hindi lang DDS, sobra na ang ginagawa. Sobra na. Imagine, negative 15 ka? Saan ka kukuha ng boto mo para ikaw ipagtanggol? Kung hindi mo binayaran yung mga vlogger, okay, yung mga vlogger sumisip-sip sa'yo, natatakot sila baka ikulong mo. Kaya gumagawa sila, vlog na lang sila, at pag nakalis ka sa posisyon mo, magle-Lenny sila lahat. Kasi may mga ilang vlogger nakasuot na ng Lenny t-shirt. Kung loyalista ka, magsusuot ka ng Lenny t-shirt? No. Ibig sabihin, ngayon pa lang, naglalaglaga na. Kunwari lang BBM kasi takot sila mapagbintangan. Takot sila na saka wala sila, mauubusan sila ng content. Eto, panoorin natin. Hindi ko alam kung nagjo-joke lang to eh. Pero wala naman akong pakialam dito kung nag-withdraw ka o hindi. Pero sabi niya rito, nag-withdraw siya eh. Sabi niya rito, panoorin natin to. Hindi na ako naniniwala sa'yo, BBM. Hindi po ako naniniwala na sa'yo. Magandang araw po sa lahat po ng aking mga followers dito sa Facebook. Kayo po na mga nakasama ko mula nung nangampanya po tayo para kay Pangulong Bongbong Marcos, mula nung sinuportahan natin siyang i-vlog, mula sa ating mga kalye survey, mula aparit. Nakita ko yan. Nakita ko vlog niya, kinalkal ko gabi. Nakita ko puro BBM supporter talaga siya. Napakaraming video na talagang sinuporta niya si BBM. At kaya sasalita siya. At batay sa comment nakalagay, unfollow na kita. Hindi ka talaga BBM supporter, DDS ka. Tignan mo. Tignan mo yung mga supporter nila. Yung supporter nila, hanggang dyan na lang. Hindi na lumago yung kaalaman ng supporter nila. Talo na sila. Talo na sila, pati ang Big Fish Mastermind, talo na sila. Hanggang dyan na lang sila. Kumbaga, yung kakayahan nila, hanggang bewang na lang. Hindi na umaabot hanggang dibdib. Kumbaga, wala na, pabagsak na sila. Hindi tayo nagbabagsak sa kanila. Sila nagbabagsakan, galaglagan. Bakit? Habi niya ni Panelo habang paparating ang 2028, nandiyan na magalaglagan na. Eto, kinulong pa nila si Senator Marcoleta. Sa tingin mo, ikaw tao lang, John Vic, tao ka lang, hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa kay Michael Marcoleta? Hindi ka ba nakonsensya, hinuli si Senator Marcoleta? Alam mo, totoo, John Vic. Alam namin. Official ka ni BBM. Pero ramdam namin, John Vic, nadidismaya ka na. Tama yung sinabi ni Pinky. Oh, si Pinky nagsalita. May ilan na sundalo, mga uniform personnel, nadidismaya na. Napakarami na po. At hindi lang po sa taas, kundi mga nasa baba. Siguro wala lang magawa itong matandang Pinky na to, itong gurang na to, wala lang magawa. Kasi nga, hawak siya sa leeg ni Junior eh. 'Di ba? Kung na siya, naglalaylo lang siya. Hanggang hulo, Luzon, Visayas, Mindanao. Dumami po ang followers ko na umabot na po sa 459,000 na katao. Na alam ko po, lahat po yan, halos lahat po yan ay maka-BBM. No? Maka-Marcos po lahat ng aking followers, 459,000. Pero mga kababayan ko, pinag-isipan ko po ito ng mahabang araw, panahon, kung gagawin ko ba ito. Kasi hindi ko na po talaga masisikmura ito. Nasa inyo na po yon kung ano po ang gagawin nyo matapos nyo marinig itong video ko. Kayo na po ang bahalang magpasya. Pero ngayong araw po na ito, July 6, 2026, meron po akong 459,000 na follower na maka-BBM po, halos lahat yan dito sa Facebook. Ipinapaabot ko po sa inyo mula ngayong araw na ito na nagwi-withdraw na po ako ng support dyan kay BBM. Kita nyo? Nagwi-withdraw na po siya support. Di ko tatapusin to, mga kaibigan, kasi may mga masasela na bahagi na, pero nagwi-withdraw siya ng support kay BBM. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Lumalabas na ang katotohanan. Hindi ko alam kay Kuya kung bakit siya nag-withdraw kay BBM. Pero napanood ko yan ng buo. Puntahan nyo na lang siya kung gusto nyo. Ayokong tapusin, pero bilang respeto na lang din sa atin. No? Ngayon, ayan ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Hindi lang mga opisyal nakikita ko nakakaramdam ng awa.
Ang mga vlogger nga hindi ko nilalang ang mga vlogger. Kumbaga vlogger ka kumpara sa mga opisyal, nakapag-aral sila, nababad sila sa mga batas. Kung ang mga vlogger nga nakakagising na, nalalaman totoo what if pa kaya yung katabi mo yung tao? Katabi mo sila, nararamdaman mo yung ugali ng isang tao. Tama ba 'to ginagawa ng presidente? Tama pa ba 'to? 2 years na lang 'to Ba't ko susuportahan 'to? Sino ba 'to? Bakit kinokontrol buhay ko nito? 'Di ba? Kung alam mo, kaya John Vic, nararamdaman namin John Vic. Alam namin kay Marcoleta ka. Alam namin John Vic. Kung gusto mo na mataas na posisyon, John Vic, bumaliktad ka. Mananalo ka, baka senador. Mamahalin ka ng taong bayan, John Vic. Sabihin ko sa iyo. Hindi ka pagdadamutan ng taong bayan. Dahil alam nila, John Vic, hindi ka naman Marcos. Kay Aimee, duda sila. Si Marcos pa rin yan. Kaya nga, kulelat yan kung di dinala ng INC yan kulelat talaga, si Ben Tulfo nanalo Diba? Pero ikaw, John Vic, sa tingin ko, John Vic, si Abalos niya, maraming boto pa rin kahit maraming galit dati. Ikaw pa kaya, John Vic, sa tingin mo? John Vic, nananawagan kami sa iyo. Sana magising ang puso mo. Hindi naman si Sara kakampihan mo Taong bayan na alam mo na ang ginawa kay Marcoleta labag sa lahat ng batas at labag sa konsensya ng tao. Pero ginawa ng amo mo yan para lang sa sariling kapakinabangan. Sa ginawa kay Masetor Marcoleta, matindi ang resback ng Panginoon diyan. Totoo. Ang Panginoon hindi napapabaya sa kanyang mga taong alam niya na talagang nagpapakumbaba, nadapa na, yuyurakan nyo pa. Hindi ho ba? Ito, kay Cayetano, nakiusap sa payagan sina Senator Marcoleta Estrada na makalahok sa impeachment. Tutol lahat sila. Talagang tutulungan nila si Senator Marcoleta makulong. Ayaw nila na si Senator Marcoleta na hindi na makalaya. Ganyan po itong mga to. No po. Sige, dumako na tayo dito kay sa Net25. Panoorin niyo to, napakalaga nito. Kaya ang nangyari po... Pero bago makalimutan, panoorin mo natin si John Vic. Tignan niyo tignan niyo, tonohan niyo yung salita ni John Vic. Ako, nakikita ko John Vic, mga ilang official pa pwedeng mangyari. Iiwan na si BBM. Sorry ako lang to, huwag niyo na paniwalaan, pero akin na lang to. Pero damahin niyo na lang. Iiwan dahil sa ginawa nila kay Dante. Kaya nga sabi ko malaking pagkakamaling ginawa ni BBM yan. Na pinabayaan mong hulihin si Dante. Nirespeto mo, Korte? Hindi ako niniwala. Ang bilis ng kaso, highway Paspas yung kaso ni Marcoleta Samantala yung iba, tagal. Hanggang ngayon wala. Di ba? Wash ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas. Subsequently, at 9:30, dumating po kami ni Chief Natate sa General Morico sa Sandigan Bayan para dalhin na siya dito sa krami. Ang ang alam ko unang tanong nyo, was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. He is now undergoing medical procedures. Si 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat natin makukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, katulad ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay sa maging PDL sa Quezon City. Sana, John Vic, makinig ka sa taong bayan. Kayo na lang ang pag-asa. Opo. Yan sinusuportahan nyo, iwan nyo na yan. Ipapahama kayo niyan, sabihin ko sa inyo. Hindi na maganda nangyayari po sa Pilipinas. Totoo lang po. Ang dami nagreklamo. Malakas pa sila ngayon kasi nasa kapangyarihan sila, nakaupo sila. No. Pero sa grabe, yung mag-rally ang iglesia, galit na lahat Pero yung ginawa nila kay Marcoleta, kumadruple. 4 na beses ang galit ng taong bayan. Grabe ho. Yung mga pinklawan di yung gagalit kasi yan ang nila Kaya padamahin mo si John Vic, iba yung salita niya. Alam namin, John Vic, naawa ka kay Marcoleta. Alam namin, John Vic, hindi mo gusto yan nangyaring aresto na yan. John Vic, kuha ko sa'yo, mag-withdraw ka ng support.
Lahat kayo, John Vic, sabihin ko sa inyo, mamahalin kayo ng taong bayan. Sabihin ko sa inyo, wala na nagmamahal dyan. Ang nagmamahal dyan kakaunti. Pinklawan, hindi mamahalin ng pinklawan yan, maniwala kayo. Dahil nabuo sila dahil sa mga yan. Nabuo ang dilawan dahil sa mga yan. Never again. Kaya yung panindigan nila, kunwari lang yan. Na kunwari sumisimpatya sila kay Bonget, hindi ho. Ang magmamahalan dyan yung mga vlogger ngayon na iilan ay bayad pa. Hindi natin akong bayad o hindi. O sige, palagi natin hindi na bayad. Iilan lang yung mga vlogger, bilang lang sa daliri. Huwag kayong magpapaniwala, mga troll lang yan, John Vic. Alam nyo kung sino talaga ang nagmamahal. Yung nagmamahal kay Marcoleta at sa marami, magmamahal sa'yo yon, John Vic. Ikaw ang pag-asa namin, John Vic. Sabihin ko sa'yo. Ituloy mo yan, damdamin mo. Naramdaman namin pananalita mo, hindi ka masamang tao. Doon po ang kanyang confinement order sa Payatas. Pero wag niyo kaming mamadaliin. Bigyan niyo kami ng oras para po makuha ang kanyang full picture ng kanyang health. Yung mugshot niya po ay ilalabas sa ilang sandali Alam lang. namin, labag yung ginagawa mo. Nakikita ko sa mata ni John Vic, pati panalita niya, takot at kaba, pangamba. Nakikita ko sa John Vic. Hindi mo alam kung saan ka lulugar. Pero lumugar ka na, mula na marinig mo to, John Vic, mamahalin ka namin lahat. Ipagtatanggol ka namin, John Vic. Mamahalin ka, John Vic. Pag minahal mo si Marcoleta, pagtanggol mo, mamahalin ka ng lahat na nagmamahal kay Marcoleta. Sabihin ko sa iyo, John Vic. Ito, painggan po natin ito net 25. Dito po talagang makikita natin kung bakit nag-aaway-away. So, ipaparinig ko po sa inyo, mga kababayan. Ipaparinig ko po sa inyo. Request Ito, sorry, nagkamali um, tayo. coordinate with Ito, his office ipaparinig with ko po respect sa inyo to to. his, requests for Di bali, to Senators Jinggoy Estrada. okay lang kahit umulit tayo, no? Pero at least na-remind tayo ulit. Pero ito po yung dapat marinig nyo. Nung hindi pa inaaresto si Pero okay lang, narinig nyo ulit kagahapon yun, narinig ulit nyo ngayon para tamang-tama, timing, yung topic natin, tugman-tugma doon sa tinalakay nila para ma-remind ulit tayo, no? Na si Presidente na hindi siya ang unang nag-imbestiga, ha? Ang unang nag-imbestiga, remind ko sa inyo, ang unang nag-imbestiga si Marcoleta, hindi si Bonget, ha? Ito na. Senador Marcoleta, Oo. sabi nila, nako, si Bato nagtatago dyan sa iglesia. Oh, yun na nga. Oo, nandiyan kayo. Kasi ganyan, no? Ngayon na-arrest, ay, di ba, palagay ko, magtatago din yan si Marcoleta. Yan, oo. Eh, nung kusang pumunta, At Hindi ba- isinuko ang sarili ng Sandigan Bayan. di Oo. ba kayo, Mek? Asa nga si Bato? Oo. Di ba? Tataka Ang naman. sabi nga ni Genesis, Gomez. Gomez? Oo. huwag kasi kayong bato ng bato. Yan. Nagbabato pa kasi kayo. Oo. Kung ano tuloy na iisip nyo eh. Yun Di ba? na nga eh. Oo. Pag sumunod ka, galit. Pag hindi sumunod, galit pa rin. Ay, saan Yes. talaga tayo pupunta rito? Well, nangyayari lang talaga na sinasabi natin yung yung biases, Aha. yung psychological bias sa isang tao. Kaya gaya ng Senador Marcoleta, gumawa ng tama yan, may masasabi. Gumawa ng mali, di lalo na may masasabi. Sa atin, sa palatuntunan ito, ganoon din po naman, pag nagsalita tayo ng tama, ay, ganito, ganyan yan. Pag, hindi naman tayo pwede magsalita ng hindi tama. Ganun ho talaga. Pagpasensahan na lamang natin. Pero dito po, isang bagay na patutunayan natin. Si Senador Marcoleta po, sumuko. Bagamat ang ipinamamarali ng iba, hindi, inaresto yan. Sabi naman naitanong yata yung kanina kay John Vic Remulla. Sabi niya, parehas lang yan, na-aresto at saka sumuko. Para sa inyo, di ganun talaga. Pero kami po, naniniwala, sumuko si Senador Rodante Marcoleta diyan po sa Sandigan Bayan. Ito pa yan dyan eh. Meron po tayo kasing kasabihan na the enemy of my enemy is my friend. Ibig sabihin, pareho kayong kalaban, kaya magkaibigan kayo, di ba? May totoo common enemy. Kaya lahat ng galit kay Senador Marcoleta, di ba, may mga ginawa kasi si Senador Marcoleta na kinagalit ng iba. Ayaw naman. Isa, yung pinasaran yung ABS-CBN. Ako, gagayon, nakikimkim na sa kanaloob yan. May sa Congress din, di ba? May mga binulgars yung diyang nung Ayan. at siyempre yung sa impeachment,
Yung Terror si Marcoleta sa lahat ng mga tiwali. Kaya maraming galit sa kanya. Kaya yung mga galit sa kanya, nagkampi-kampi. Oh, at tara, kampi tayong dalawa kahit labag sa kalooban natin para lang pabagsakin si Marcoleta. Ganyan sila eh. Gawain ng diablo yan. Tandaan nyo. Gawain ng demonyo yan. Oo. Tantin nyo sa Biblia, gawain ng demonyo yan. sa kuryente, di ba? So the enemy of my enemy is my friend. Tama. Ang enemy nila ay si Senador Marcoleta. Galit sila lahat eh. Hmm. So friend nila ngayon, magkaibigan po, yung mga magnanakaw, saka sila. Tama. Huwag na ho tayo magtaka. Kasi may galit nga ho sila kay Senador. Pero may katapusan yan, ha? Alin? Pag may katapusan yan, magkakasundo sila. Ano naman? Di ba? Yari kayo. Nahugisan nyo. May katapusan yan, ha? May katapusan yan. Nakita nyo nakulong si Marcoleta pero relax lang sila. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kamunting kaalaman, relax lang kayo. May katapusan yan. At hindi natin alam, baka maya-maya lang. Kaya John Vic, tuloy mo na yan. Yung puso mo, tuloy mo na yung puso mo. Tuloy mo na yan. Halika na. Halika na kayo. Bayan ko, lumabas kayo dyan, sabi ng Panginoon Diyos. Sumama kayo sa katotohanan. Umalis na kayo dyan. Nagmamakaawa kami sa bayan ng Pilipino, umalis na kayo dyan. Sumama na kayo sa katotohanan. Hindi kay Sara, kundi kay Marcoleta. Hindi dahil sa pagkapolitiko niya, kundi dun sa ginagawa niya para sa bayan. Dun kayo sasama. Mga kababayan, sumama na kayo. Sumama na kayo, John Vic. Hindi naman tayo manggugulo eh. Sasama tayo sa katotohanan. Sa ginagawang katotohanan. Alam nyo yan. Sumama na kayo. Hindi nyo nahugisan sinasabi? Baka maya-maya lang kayo magkakakampi dyan. Magkakaaway na. Mangyayari na yan. Malapit na. Pagka wala na yung... Pag wala silang kaaway, sila na magiging sila na mag-aaway yan. Tama yan, totoo Ay, yan. nako, panonoorin na natin yan. Kaya tayo maintindihan nun natin, bakit ganun? Bakit pare-pareho naman tayong against sa corruption? Oo. Sila dapat against din sa corruption. Bakit? Galit sila kay Marcoleta. Ganun ho kasi may kinimkim ho kasi silang galit. Totoo. Noon pa man. Tama. Kahit anong gawin ni Marcoleta ang tama. Pag galit sila, galit sila. Totoo yan. Kahit si Marcoleta gumawa ng tama, ituturing nilang mali yun. Tapos maghahanap silang kakampi. Yung kakampi nila, kahit magnanakaw, kakampihan nila. Alika, galit ka. Ikaw, galit ka ba kay Marcoleta? Ano ka ba? Nagnakaw ka? O alika, kampihan kita kahit magnanakaw ka. Awayin natin si Marcoleta. Yan sila. Hanggang ngayon, hindi pa Oo. na nalilimutan yan. Yes, sa lahat kaya- ng pagkakataon. Kaya yung personal na yon, personal, di ba? Kasi pang sarili Oo. ay sinasabi nila na hindi na bale na lumubog tayo sa baha. Oo. Hindi na bale na wag na nating malaman kung sino yung nagnanakaw dyan sa kabangbayan. Oo. Ang importante, galit tayo dun sa tao nito, pagtulong-tulungan natin. Yan. Tama. Ang ganda ng termino ni Sir Lubaw, Nelson. Sir Nelson, kay Nelson, idol. Ang galing ng talaga nito. Talaga matapang din to eh. No? Si Jen medyo matalino nag-iingat. Ito talaga matapang din talaga to eh. Yeah? Yan ang sabi ko sa inyo, totoo yan. Halika, magkampi-kampi niya tayo. Nagnakaw ka? Halika, kampihan kita. Nakakulong ka? Madriyaga ka? O, halika, kampihan kita. Pagtulong-tulungan natin sila lahat. Yun sila ngayon. Ang tawag diyan, desperado na. Wala na kayong kakampi kasi. Kayo-kayo na lang ang nagkakampihan. Mali-mali pa. Kaya ang panalong dito si Senator Marcoleta, yung sinabi nila, malapit na kayong magwatak-watak. Malapit na. Abangan nyo. John Vic, asahan ka namin. Hindi lang ikaw, pati yung mga opisyal dyan. Sana pati ikaw matibag. Mamahalin ka namin ng sobra. Gawin nyo na ang dapat gawin. Oo, kakampi namin kayo. Oo. Oh, total kayo, hinahabol kayo, mga magnanakaw kayo, di ba? Oo. Kalaban natin to si Marcoleta, magtulong-tulong tayo. Magsama-sama muna tayo. Kaya ganun. Oo. Kaya ganun ho ang sitwasyon. Akala nila, lalaban si Senador Marcoleta, magkatagusan sa batas. Aha. Ito, may mensahe. Gusto mo iparinig dyan sa atin? Sige, Ito po ang statement ni Senador Marcoleta kanina nung siya po nasa Sandigan Bayan pa. Iparinig na natin direct para ho nang sa ganun ay Maintindihan natin. maintindihan natin. Read between the lines, sabi nga nila. Ano rin po natin? Unang-una, pwede ba ako mag-statement muna? Okay. Nakita nyo naman, ako,
kagaya ng sinabi ko sa inyo noon pa, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan nating igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakip na motion to defer the issuance of a warrant of arrest ay kinalendar nila agad for hearing. Itong ganito nga sa umagang ito. Ngayon, napakagandang indikasyon yon na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil kinalendar nila kagad for hearing. Yon ay makikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, ang sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yon. Kaya meron naman kami motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang taan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Hindi, pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng Ito ha, korte. sa mga hindi pa nakakarinig, mas maganda marinig nyo ulit to. Ha? Kasi importante to eh. Kasi baka iniisip nyo, si Marcoleta ay magtatago at nahuli. Hindi po. Ilang beses sinabi talaga na hindi siya magtatago, papa-aresto siya. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun. Sir, para sa moment, sir, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo siguro. Ayun. Oho. Yun po ang statement ni Senador Rodante Marcoleta. At mapapansin mo, yung kanyang Kampante, composure, no? Andun pa rin. panatag. Oh, yes. Hindi mo maramdaman na siya tensyonado, gaya ng ating pagkakakilala. Aha. Pero may pagliliwanag din, Nelson, ha? Ang Sandigan Bayan 3rd Division, ang kanilang chairman doon na si Justice Carl Miranda. Meron tayo doon, eh. Sige, saglit lamang po. No, iparinig din natin yon. Hindi. Okay na yan. Narinig na natin yan kung ano yung kay ano. Yun yung hatol kay Marcoleta na dinismiss ata, hindi binigbigay yung motion, no? Okay, maraming salamat. Narinig nyo po ang panig ng bawat isa. Maraming salamat. Kampante lang kayo. Okay, mag-alala. Darating din po yan. Ang big fish po, takot na po. Nasisigurado ko sa araw na to, hindi kayo nakatulog. At nagtataka na kayo, baka kayo tumakas na. Baka di na kayo bumalik ng bansa. Di ho, sa takot nila. Hindi para sa kanilang, sa sarili nilang multo. Sila ang gumawa ng ibagay na ikatatakot nila. Hindi ko alam kung saan sila natatakot. Yan ang sa mga chismis lang naman yan. Palagay natin chismis na lang, no? Para safe tayo. Yan po ay totoo. Dahil sa ginawa nila kay Senator Dante Marcoleta, hindi nila sa kadisperaduhan nila na huwag malaman ng flood control issue at si Sara ma-impeach. Pero hindi sumang-ayon sa kanila ang gusto nila. Sabi ko sa inyo, bago tayo magtapos, hindi lahat kakampi nyo. Tandaan nyo yan. Ito po, isang komentaryong punong-puno ng kaalaman at karunungan at makabulong talakayan naman, lesson learned at napakaraming kakaibang nalaman kayo. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.